Hello sa lahat. Kumusta naman kayo sa araw na ito? Ayan na naman. Binalik na naman ang mga nakaraan. Hindi pa kayo nanahimik, hindi pa rin kayo tumitigil. Kaya ninyo binabalik na naman ang pag-content ng sa mga nakaraan. Kasi nga, dahil alam nyo na hindi naman talaga makatotohanan ang inyong mga sinasabi, puro kasinungalingan. Ngayon, Gwendiana, bakit hindi kayo tumigil ng pambabalahura sa Family Tesorero at Family MC? Kami talaga nagpapasalamat dahil unti-unti na kaming naliliwanagan at unti-unti nang sinasagot ang aming mga dasal. Simula nung nandito na ang Team Palaboy sa amin, nagkakaganyan na naman kayo. Kung ano-ano na naman sinasabi ninyo tungkol sa amin. Gwendiana, hindi ka na tumigil ng pagtahi-tahi ng mga kwento na wala sa katotohanan. Ano ba ang nakikita nyo dyan sa ina-idol nyo, dyan sa kabunsuan nyo? Bakit ganyan ang pagprotekta ninyo sa kanya na wala naman talaga yan sa katotohanan? Kasi kung siya ay maaga pang lumabas noon, dapat hindi na umabot sa ganito, hindi na umabot sa demandahan. Ngayon, si Oper Mirna nananahimik, ngayon pinalabas nyo na naman. Dahil ang gusto nyo mangyari siguro, kumampi si Oper Mirna sa inyo, pumasok sa kabunsuan. Dahil wala na kayong matapik, wala na kayong matapik. At hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari na ang katotohanan ay kumampi sa kasinungalingan. Ngayon, sige, patuloy lang kayo kasi gawain nyo naman talaga kasi yan na nagtatagbi-tagbi kayo ng mga kasinungalingan. Mukhang tatamaan ata ng mga sinabi mo sa kanya kanina. Di ba? Yun lang yun, guys. Hindi ko kailangan magpaliwanag ng todo dito. Hindi ko kailangan magpaakyat na kung sino-sino dito sa channel ko. Di ba? Kaya kong ipaliwanag yan, kaya kong panindigan yan yung sinabi ko at hindi ko i-deny yun. Hindi, pinapalabas lang nila ng sinungaling ako. Di ba? Pero hindi ko naman itatapik yun kung hindi namin napag-usapan. Di po ba? So, ganun lang yun, guys. Siyempre, free sila gumawa ng alibay, di ba? Free sila gumawa ng pasinungalingan. Pero, the point here is, if totoo na meron pala, bakit hindi sila nagkaso noon pa? Bakit wala pa rin silang ikinakaso kay Mix Molino noon pa? Yun lang yun, simple lang yung tanong eh. Meron pala eh, o sige. Proof, patunayan mo. Asan? Asan? Di ba? Yun lang ang sagot doon. Hindi kailangan nating mag-full force dito. Hindi ko kailangan paakyatin si Tita Bing dito para pagsabihin, pagkwentuhin kung ano man yung ikinento ni Oper sa kanya. No need. Isa lang ang sasagot ko. Kung mayroong ebidensya na hawak si Oper, asan? Bakit hindi? Pag gumawa ng aksyon mula pa noon, nakasuhan si Mix Molino na, di ba? At tapang sa live, duwag naman sa personal mga yan, sabi ni Nadine. Naku be, kung alam mo lang. Sinabihan ko kasi Gwen, wag masyado ako isipin. Kaya pala kumalma. Kaya ako din, Ate Kang, pinagsabihan ko din. Kasi alam nyo guys, si iMix nag-message kanina sa akin. Gusto niyo makita yung message ni iMix? Gusto niyo makita message sa akin ni iMix? Corner na kasi sila Tita Gwen, kaya sila na-alarma. Yes, kasi napahiya sila. Imagine niyo, Bing Fernandez ang nagsalita. Diba? Diba? So, pwede nilang i-deny, pwede nilang pasinungalingan. Sinabi ko yan kagabi, diba? Pwede namang pasinungalingan ni Ophir ang mga sinabi ni Tita Bing. Di po ba? Pero nasa inyo yan kung maniniwala kayo at sa hindi. Kasi yung point dito, di ba? Yung point dito, kung meron pala siyang hawak, asa na? Bakit hanggang ngayon kwento pa rin? And during the time na hinahanap sa kanya ni Tita Bing, bakit hindi niya maamin kay Tita Bing kung asan yon? Ang sabi niya, wala. Di ba?
Sa tingin nyo kung may sinabi siya kay Tita Bing or may pinakita siya kay Tita Bing, magkakwento or magsasalita si Tita Bing ng ganon? Papa Bear, prinsipyo. Yun nga. 'Di ba? Si Tita Bing, ano yung prinsipyo na pinanghahawakan ni Tita Bing? At ano ang prinsipyo ng mga taong ito na kasama ko dito sa taas? Asa na mga prinsipyo nila? Meron ba? Kami na makamahal at sumusuporta sa community ng MC, community ng mahal, na tunay na nagmamahal kay mahal, inggit-pikit na lang kayo. Kasi nga, ngayon, ang iba na nagising na, nandito na sa amin. Nandito na, nagkakaisa na kami. Ngayon, kayo, konti na lang kayo dahil ang iba nagising na, nandito na sa amin. Kaya, Gwinjana, kung magigising ka, magising ka na. Baka nakahilmit ka pa. Pero hindi kita binabas. Ako'y nagsasabi lang ng katotohanan. Yung iba dyan na hindi pa talaga nagigising, nasa inyo na yan kung bakit sobra na kayong nabubulagan sa pagsuporta nyo dyan sa mga kabunsuan nyo. Pero alam naman ng lahat na puro talaga kasinungalingan yung mga sinasabi nyo. Nagtatagpi-tagpi lang kayo ng mga kasinungalingan. Alam naman ng lahat kung sino yung talagang sumuporta talaga sa Mamigs noon. Alam na naman talaga yung katotohanan. Kaya lang ang iba talagang nabubulagan. At bakit sobra ang pagsuporta ninyo talaga diyan kay kay Bunso Migs ninyo. At ako nga, nagising ako kaagad at alam ko kung sino yung tama't mali. Kaya Gwinjana, magising ka. Tuwag naman buhayin mo yung pamilya mo sa pinapakain mo sa nanggaling sa kasinungalingan. Kami, sasabihin mo ay binayaran ang mga defender ng MC. Hindi, walang bayad yan mga yan. Ako bihira lang ako magsalita, kaya lang ang gusto ko lang sanang parating sa'yo, magising ka na rin. Magising na kayo. Lahat ng mga natutulog at hindi pa rin nagising sa katotohanan, magising na kayo. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Nabubulagan talaga kayo sa mga kasinungalingan. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Kung marunong kayong matakot sa taas, dapat hindi kayo nagtatagpi-tagpi ng mga kasinungalingan. Kaya good luck sa'yo, Gwinjana. At ikaw ay talagang alam namin na isa ka talagang balimbing. Hindi malaman kung saan community ka pupunta. Kaya good luck sa'yo. Ayun, baka mahimasmasan siya. Alam niyo yun, ang lakas ng loob niya mag-message pa sa akin. Talagang may-message niya pa ako. Marami siyang oras para pagtiyagaan ako. As if naman maaapektuhan pa ako sa mga pinagsasabi niya. Like, sorry. Idiot. Eto na, nag-reply ako sa kanya kasi booking daw ako, sinungaling daw ako. Sabi ko, wait, wag kang magulo, babasahin ko convo natin sa live ko. Ito, sabi niya. Asa na yun? Unsent niya na eh. Diba, unsent niya. Sabi niya sa akin, sweet ng best friend mo, sabi niya, may sa nanayan mo pa yan. Sabi niya ganon. So reply ko sa kanya, tapos, labas mo, diyan kayo magaling, diba? As if naman, iiyakan ko yan. Sabi ko ganon sa kanya. Tapos sabi niya, tawa siya, ha. Sabi ko sa kanya, go Miss I, bring it on. Sabi ko ganon sa kanya. Tapos sabi niya, bakit? Sinabi ko ba naiyakan mo? Sabi niya ganon. Sabi ko, galawang loser. Good luck sa'yo. Sabi ko ganon. Tapos sabi niya, ha, liar. Liar daw ako. Okay, liar man kung liar. Oy, matalino man ang matsing na iisahan pa din. Sabi niya ganon. Tapos sabi niya, go Gwen, bring it on diba? Idol niya ako, guys. Ginagaya niya ako. Di ba? Ginagaya niya ako. Sabi niya, pinasa ko yan sa'yo para patunayan di ako gumagawa ng kwento. Sabi niya, ganon.
Di daw siya gumagawa ng kwento. Sabi ko sa kanya, gaya-gaya ka talaga, ha ha ha. Sabi ko sa kanya, pinagtawanan ko siya. Tapos sabi niya, ang sabi ko pala sa kanya, pero itong sinabi ko na to sa kanya, seryoso na talaga to, na as a babae, or as, yung alam niyo yon, yung sinet aside ko na muna kung ano yung issue man, di ba? Pero ito yung sabi ko sa kanya, alam mo sa sarili mo, natakot ka, at wala nang kwenta ang pinaglalaban mo, pero choice mo pa din yan. Kung magpatuloy ka, seryosong usapan ay, alam kong hirap ka na, pero kailangan mo maging strong para di ka maging kawawa. Sabi kong ganon. Tapos sabi ko pa, mahaba na tong message ko sa kanya. Hinart nga niya hinart niya pa, kasi sabi niya, sabi ko, imagine maglalaan ka ng oras sa akin para sa ganyan, nakalimutan mo ata na alam ko lahat ng mga nag-uusap tungkol sa buhay ko. Baka nakalimutan mong nagstay ako sa bahay ni Tita Chupe at nahawakan ko ang cellphone ni Tita Chupe. Nabasa ko lahat ng convo doon. Alam ko kung paano ako pag-usapan. Pero di ako ganun kababaw para magalit kasi alam ko na may mali ako. At tanggap ko yon sa sarili ko. Kung pinagchichismisan nyo man ako, kayo yon. Wala akong magagawa doon. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Wala akong kasalanan sa inyo. Naging mabuti ako sa inyong lahat. Alam mo yan. Tapos sabi ko pa, sana lawakan mo ang utak mo. Huwag emosyon ng pairalin. Kasi dyan ka mapapahamak. Isipin mo may anak ka. Paano pag napahamak ka? Paano na ang anak mo? Alam mo yan na kayang-kaya ni ate kang gawin ang sinasabi sa iyo. Kung patuloy kang magmatapang, tapangan dyan, choice mo yan. Good luck again. Sana mahimasmasan ka. So yan yung comment namin, yung kung reply ko sa kanya. Tapos sabi niya, akala ko ba matalino ka? O di ba sobrang talino din ang reply niya sa akin, di ba? Ang haba ng message ko sa kanya, ang reply niya lang sa akin, akala ko ba matalino ka? O sabi niya ganon. Sabi ko, sige lang ilaban mo lang gat kaya mo. So doon nag-stop yung message ko kanina, pero nung nakita ko nag-end-send siya, so ayun, nag-message ako sa kanya, di ba, Kiji mo. So ito, pinaglalaban niya na naman na booking daw ako sa kasinungalingan ko. Di kasinungalingan ko, kasinungalingan, di ba? Booking ba kayo ni Oper?